Hello po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta? Pag-uusapan natin ngayon ang ugaling basura ni Sara Duterte. At maraming salamat at may pumalab kay Sara Duterte. Yan ang talagang dapat ninyong gawin. No? Mga kamunting tinig, yan ang dapat ninyong gawin. Ang palagan, ang kabastusan, ang asal hayop, ang asal kalye, na ugali ng ating walang kwentang BP ng ating bansa. Nakakahiya sa buong mundo na mayroon tayong may saltik na Vice President. Alam mo, itong sinabi po ng anak ni Congressman Bini Abante, isang attorney sa Metro Manila, okay? Tama yung sinabi niya. Parang si Sara Duterte ngayon ang import. Parang basketball lang, parang liga sa barangay. No, yung mga dinaluhan nila ng mga meeting di avance. Hindi po makapag-discuss ng mga programa, kundi ang pang-babastos at pang-aalipusta. Sa bagay, si Sara Duterte, wala pong galang yan sa mga matatanda. Tatay niya nga, di niya nga nirespeto. Diba? Tatay niya nga, hindi nga sila magkakasundo. Ngayon lang naman yan. Ngayon lang naman yan mga kamunting tinig na parang atat na atat siya ipakita yung concern sa tatay niya dahil nakulong na yung tatay niya. Pero yung noon, sinusuway niya rin tatay niya. Ganon ka-desperada, kabastos at kawalang hiya, no? Ang BP na sinusuportahan ng mga Duterte diehard supporters. Kasarap batuhin ng kamatis yan. Pag pumunta yan sa lugar nyo, batuhin ninyo ng ice water na may tai at saka may ihi para malaman niya yung kabastusan niya. Suporta, ay nako, parang nag-suicide si Isko Moreno dyan. Bakit? Tanungin ninyo, may naitulong ba si Sara Duterte sa distrito ninyo? Wala. Kaya pag pumunta yan dito sa Sultan Kudarat, nako, batuhin ko yan ng ice water na may tai at saka may ihi. Kung pwede lang. Kasi bastos Napakabastos, napakapangit ng ugali. No? Manggagamit pa. Ambisyosa pa, lahat na lang. Bagay talaga sabihin sa kanya, Day, mangampanya ka lang, huwag kang manira. Bakit? Hindi mo maipanalo ang mga ini-endorso mo kung hindi ka manira sa mga kandidato na kalaban ng kandidato mo? Matagal ka na sa mundo ng politika, madumi ka pa rin maglaro. Inuuto mo lang yung sambayan ng Pilipino. Dapat nga dyan, i-declare nga persona non grata Pwede ba yon, Vice President, no? Pwedeng i-declare na persona non grata. Magkita na lang daw kayo ni Chua. Galit na galit itong abnormal na Vice President ng mga Duterte kay Chua. Kaya nga pinuputang ina niya. Pagkatapos, minumura niya, pinapahiya niya na wala naman sa kalingkingan ang galing niya kay Chua. Ganon ang mga Duterte kapag mapuna mo, pipersonalin ka nila. Hindi po bago sa atin yan. Style po ng matandang gago nga demonyo na. Si Digong. Yan, style niya yan. Style ng tatay ni Sara Duterte yan. Papag mapuna mo sila sa kagaguhan nila, sa mga malademonyo nila na mga pag-uugali, magagalit sila, pepersonalin ka nila. Manawagan. Mantakin mo, sabihin mo sa publiko, saksakin, isaksak mo sa baga ni Snow White Chua. Nakaminos ka. Sa bagay, dyan na lang man magaling si Sara Duterte. Tapos, ang mga uplok niya ng mga tagahanga, ayon, parang may natutunan doon sa sinabi ni Sara na isaksak mo sa baga niya hanggang sa mamatay. May natutunan kayo? Mga DDS nga mga asal hayop, mga asal demonyo, may natutunan kayo sa speech ni Sara Duterte? Kayo na mga nasa lugar dyan. Binababoy congressman nyo, okay lang sa inyo. Bakit? Ang nangbaboy ba sa inyo, sa congressman ninyo, may naitulong sa distrito ninyo? May naitulong ba mga Duterte sa lugar nyo? Na kung umasta yan, parang akala mo Rayna? Pang siyang mangbastos, siya magbanta sa buhay ng mga tao, okay lang. Paano kaya kung may mga ordinaryong tao magsabi na saksakan din ang putay niya ng talong? Hanggang sa mamatay din siya. Hanggang sa magtirik din ang kanyang ang kanyang mata. Sa pahirap o pasarap.
Ang problema kay Sara Duterte, nagtatapang-tapangan. Pagkatapos, pag mapuna nila yung mga nagtapang-tapangan laban sa kanila, pipersonali nila. When you endorse a particular candidate, make sure that you know the platform of government. Because that is your key in order for you to become what? Elected officials. And you will be given a chance to serve both local or national level. Now, if that is a way, no, na ipakilala mo yung mga kandidato na sinusuportahan mo, kagagahan na, kabastusan na. Huwag mong turuan ng mga tao na magiging demonyo at magiging demonyeta. Sara Duterte, mahiya ka sa sarili mo. Tumatanggap ka ng pera mula sa gobyerno, bastusin mo yung mga taga-gobyerno. Dapat sa'yo, wala kang pondo. Dapat sa'yo, wala kang sweldo. Lumayas ka sa gobyerno. Pinakabastos ka nga naging pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mango-mango ka. Ha? Kapag kayo ang mangbastos, sa bagay nga, Pangulo nga, pinagbabantaan ninyo. Pangulo nga, akala nyo, ipasok nyo sa bulsa ninyo. Diba? Papakitaan pa ng mga ugali ninyo ng mga asal hayop. Walang makukuhang benepisyo ang taong bayan sa inyo dahil mga mapagiganti kayo. Wala kayong karapatang maganti. Alam mo kung bakit? Hindi naman kayo inapi. Paawa effect lang man ang ginatrabaho nyo. Paek-ek lang naman kayo. Ha? Totoo yan. May natutunan ba kayo na mga nanonood kay Sara Duterte? Sumusuporta kay Sara? Every time na mag-endorse siya, wala siyang ibang dinidiscuss na platform of government kundi paninira sa gusto niyang siraan. Feeling entitled, feeling makapangyarihan. Hindi nga nag-iinarte yung mga world leaders? Samantalang ikaw, vice presidente kang alinganga, bobo ka pa. Akala mo kung makapag-influence ka sa tao, magaling ka na? Ang ordinaryong tao nga, mas magaling pa mag-isip sa'yo, may logic pa eh. Ikaw wala eh. O, di ka nga siguro makapagsalita without notes. O hindi ka gagawa ng mga scriptwriter mo. Babuyin mo yung mga tao na nagserbisyo sa Metro Manila. Ikaw, sampid ka lang sa Metro Manila. Pinapaaway mo yung mga tao sa mga lugar na pinupuntahan mo. Mabuti bang ugali yon? Ha? It's that kind of platform of government you are trying to introduce to the Filipino people in order for them to vote your candidates, your endorsed candidates? Klase yan. Mabuti nga hindi kami katulad ng mga Duterte Dead supporters, anti-government, anti-Marcos mag-isip. Dahil kung katulad siguro kami ng mga supporter ni Sara Duterte, naku, wala nang kwenta tong Pilipinas. Kung parehong siguro kami kabastos, kahayop sa mga supporter ni Sara Duterte, siguro wala na itong papuntahan tong Pilipinas na to. Ha? Kasi magaling magturo yung mga propeta ng demonyo eh. Ha? Gustong sakupin ng kadiliman ang liwanag, pero hindi kayo magtatagumpay. Sa punto na ito, pumapayag kayo, ha? Kapag may mga kandidato na nga na magaganyan-ganyan sa harapan ninyo, kahit suportado nyo pa si Sara, batuhin nyo ng tae. Sabihin ninyo, huwag kang mangampanya dito para maghasik ng lagim, para pag-awayin mo ang mga tao, dahil after election, babalik ka ng Davao, walang hiya ka. Dapat yan ang sabihin ninyo. Patikimin nyo din, bastusin nyo rin. Total, napakabastos eh. May criminal mentality pa. Ha? Bakit natatakot kayo? Bastusin nyo Vice President. Bastusin nyo rin siya. Kay bastos din eh. Ewan ko nga to sa mga NBI na to. Kayo ha, Comelec, nagpapashokos order kayo. Ha? May natandaan nga ako dito. Ginpashokos order, isang social media influencer na sumusuporta sa isang party list. Samantalang si Sara Duterte, umutos pa. Diba? Nakakairita kasi congresswoman pang inutos. Walang hiya din yung sinyeto eh. Patawa-tawa din eh. Ibasura nyo na yan. Pati si Isko Moreno, ibasura nyo na yan. Lalayasan kayo ni Isko Moreno after 3 years. Ambisyoso yan eh. Darating ang panahon, pupunta yan sa higher level, kayo kawawa. Pagpasapasahan lang kayo. No? Kaya kayo dyan sa mga taga Metro Manila at sa mga lugar na pinupuntahan ni Sara Duterte, pag mag-endorse, siguraduhin may good manners and right conduct.
Wala ngang alam si Sara Duterte sa platform of government ni Amy at saka ni Isko Moreno at kung sino pang mga ni Villar. May alam ba yan si Sara Duterte? Wala nga siyang sariling alam sa mga pinagsasabi niya o much more pa kaya? Bigyan niya pa ng oras para alamin yung mga platform of government ng mga kandidatong iniendorso niya. Tapos yung mga kandidatong iniendorso niya parang mga mango din. Nagpa-under sila kay Sara Duterte na wala na yung suporta sa taong bayan? Ha? Malas ang dalahin ni Sara Duterte sa mga kandidato na ini-endorse niya. Ngayon lang ako sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas at kahit sa buong mundo, ngayon lang tayo nakatagpo ng isang pangalawang pangulong pinakabastos. Hayop ang ugali. Asong kalye, asong kanal, ugaling kalye, ugaling asong kalye, ugaling berdugo, ugaling bastos, ugaling demonyo, ugaling tangahan, katangahan. Lahat na lang ng ugali. Sara Duterte, politika ito. Pwede ka namang maglaro sa politika, pero yung panggagago sa mga naniwala na nga sa inyo, gaguhin nyo pa. Anong klase yan? Diba? Naniniwala na nga sa inyo, gaguhin nyo pa, inuuto nyo pa. Kaya ito mga nauto ni Sara Duterte, naniniwala kay Sara Duterte at saka sa mga Duterte, mga bugo, mga tanga, mga alinganga, alam mo kung bakit? Inuuto na sila, okay pa rin sa kanila. Kayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga Duterte pagkatapos kayo pang takot sa kanila. At maraming salamat dahil may pumalag. Attorney din ang pumalag kay Attorney Sara. Kay abogado man kaya yan. Wala kang naitulong sa buhay ng mga tao dyan. Kung ano man ang ayaw ng mga tao sa mga ibinoto nila lokal, let them decide. Hindi na naging chairman lang si Chua ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa kahayupan nyo sa pondo nyo, pinipersonal ninyo. Now ngayon, kayo ang mga natalsikan ng laway ni Sara Duterte, ano natutunan nyo? Yan ba ang sabihin nyo sa mga anak ninyo? Na okay lang Vice President manaksak ng Apple sa baga sa kay Chua para hanggang sa mamatay? Okay lang na? Sayang lang pabalik-balik nyo sa loob ng simbahan. Sayang lang sa pagiging relihiyusan nyo. Sayang lang yung nagtatrabaho kayo sa simbahan tapos mga bastos kayo. Mga mango kayo. Suportahan nyo pa yung mga gustong mamatay ng tao? Ewan ko na lang kung saan napunta yung mga utak ninyo. Bungo na lang natira sa inyo pero utak nyo walang laman. Pagka mango-mango. Maging masaya pa sila sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte? Ginagamit lang kayo ni Sara Duterte? Oo, importante talaga ang Manila kay Sara Duterte? Importante talaga ang mga taga Manila sa kanya after election? Saan banda? Kaya to yung mga tao sa harapan ni Sara Duterte nung time na yan ang mga pinagsasabi niya, wala na kayo sa ninyo, sa wisyo. Isipin ninyo, ang binibira ni Sara Duterte dyan sa distrito ninyo, nakatulong sa inyo. Kasi si Sara Duterte, political survival na yan ang alam niya, hindi na nga yan nagtatrabaho. Tama? Klase. Sinisimba ninyo ang kagagahan niya, kabastusan niya. Simba ko lang pag halimbawa pumunta dito sa Sultan Kudarat, tapos nagrally. Kaya lang delikado kasi pag magpunta ka sa rally ng mga DDS, mga kriminal Papatayin ka nila sa bugbog, papalayasin ka nila. Pero sa Marcos administration, kahit Duterte ka, pumunta ka sa mga Marcos supporter, buhay ka. Samantalang pag pumunta ka sa gitna ng mga DDS subscriber or supporter, patay ka. Kasi alam mo kung bakit? Mga barbarik. Mga mainit ang dugo, mga pikon, mga bastos, mga mamamatay tao. Yan ang kampo ng mga Duterte supporter. Kaya pag pumunta ka sa mga sumusuporta sa mga Marcos, sa mga Marcos loyalist, wala kang gas-gas. Kahit magsisigaw-sigaw ka pa dyan, wala kang gas-gas. Pero kapag pumunta ka sa mga Duterte supporter, pag magsigaw ka doon ng BBM, papatayin ka nila sa bugbog. And that is tested and proven. Hayop ang ugali ng mga Duterte supporter. Natutunan nila yan kay Sara at kay Digong na mga ugaling hayop at ugaling barbarik.
mga masasama, ang mga tinuturan, madumi maglaro sa politika. Ha? So comment down below. Bahala kayo kung maggalit kayo dyan, bahala kayo. Total kayo naman mga DDS, kahit ano pang sabihin namin, galit kayo. Lahat na lang, hindi bahala kayo, mag-comment kayo dyan. Kahit kung ayaw ko basahin, i-delete ko lang naman yan. Kung wala namang kwenta yung mga pinagsasabi ninyo. So once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabing tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag mag-live ako at mag-upload ng mga updated videos. And please, don't forget to share, like, and subscribe. Malaking bagay po yan sa mga katulad ko na content creator na hindi po nagagawa ng content para magkawatak-watak, kundi para maliwanagan ang mga gustong maliwanagan. Salamat and mabuhay po tayong lahat. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Bye-bye.